Pilipinas settling for a 6-point lead sa pagbubukas ng second quarter, 22-16. Mag-umargin po kasama si Coach Ronnie Magsanok para sa ating battle for third dito sa William Jones Cup. And so far, we're sharing the ball really well. We're rebounding well. And more importantly, mataas yung ating intensity level. Ready tayo dumipensa. And I'm sure that Coach Raiko Toroman has challenged the rest of the Gilas unit to try and overachieve, even if only to get that third place spot, because sometimes it's not just winning, it's all about a matter of pride. At ang pinaghahandaan nga dahil sa loob ng 31 days, lalaro na tayo sa FIBA Asia Champions Cup. Sa FIBA Asia Cup, at itong siyam ng mga kapunan dito ay siyam sa 16 teams na pwede nating makaharap. In fact, ang ating sunod-sunod na laro doon, September 15, 16, and 17 is against UAE, China at Bahrain. Nakalinya na, nakalatag na. Ang tanong na lamang, gaano tayo kahanda pagdating yung araw na yon. Chinese Taipei with first crack at the basket. Strong drive to the hoop galing dito kay Creighton Douglas. He's been very busy attacking the defense of Marcus Dautit. Kanina puro sa perimeter, ngayon naman inaatake niya. But si Marcus Dautit ayaw nang mag-give up ng ng mga tiki-taki fouls dito. Dautit sa poste ulit. Kick out pass. Ontiveros. Dalawa sila. Hindi pa nagpapahinga dito. Pull-up jumper does not work. Big rebound for Douglas. At ito na naman ang Chinese Taipei. So itong mga taga-Taiwan are on an 8-0 run. Lumamang nga tayo 22-10. Pero manapako na tayo sa 22 after that 12-point lead. Yes. At naalala ko kagabi dun sa ating coverage, binabanggit din doon ni Jason talaga na yung ating individual defense has to really be at a constant. Kailangan mataas talaga yung level dahil kung hindi, pag nalusutan ka, wala nang choice si Marcus Dautit na lumabas doon sa shaded area at mag-help out. And if that happens, that weak side rebounding is left para doon sa ating mga katunggali. At isa pa, itong si Dautit is more vulnerable na mag-give up ng mga unnecessary fouls because of our inefficiency to defend our individual coverages. Su makes it a 10-0 run to bridge the first and second quarters para dito sa Chinese Taipei. Baba na sa dalawang abante ng Gilas Pilipinas, 22-20. Chu na libre sa kanan. Pinekay lang yung pasa papunta kay Baroka. Chu in the lane. Teardrop does not work. And here comes Chinese Taipei. They go for the lead with this three. Hindi pumasok yon at si Barakael dumukot na naman ng isa pang rebound. Sidestep foul para dito kay Chris Chu. I wonder kung yung mga ibang sign dito ng mga taga-Chinese Taipei hinihiling din ng kamay ni Chris Chu, no? Kahapon ganun eh. Hindi lang natin maintindihan yung mga sign nila ngayon. Dapat si Richard nakakabasa pala yun ng mga ganitong sulat. Tignan natin kung talagang mamaya masisipat natin ang mga letra man lamang ng ating mga nakikita rito ng mga dala-dala ng ating mga kababayan at ng ating mga kapatid mula rito sa Chinese Taipei. Baroka, hinahanap nila itong si Dautit sa poste. Hindi nadala dun. Barakael to Baroka. Bobbles, recovers. 4 seconds on the shot clock as Barakael is fouled. At itong si Chien ang pinituhan. Meron tayong mga laro na magandang percentage natin from the 3. But so far, dito kalaban sa Taipei na 2-3 zone defense. Isa pa lamang ang ating conversion courtesy of Don Ontiveros. Wala si JV Casio. Chris Chu has not made a basket from the 3. As we take a look at the leading scorer for Chinese Taipei last night, and I see Chen Sina na made 22 puntos kagabi in that losing effort against South Korea. Chapit Aguilar, sumabay na rin ang pasok. Pinagpahinga for the first time si Barakael. Dautit may tangan ng bola. Umatake. Strong drive to the hoop. A little too strong on the shot. Dautit pa rin. Pasok yung follow niya. Double digits na dito si Marcus Dautit. Magandang atake sa offense. Maski naka 2-3 zone, we went inside and Marcus Dautit, dahil sa ganung kalapit sa basket, maski nagmintis, post in getting that second chance possession. 11 na nga para dito kay Marcus Dautit. Taipei goes to that long bomb. Mintis para dito kay Chen. Babawi Pilipinas sa kabilang dulo. Floater. Ipasa ba yun? Papunta sana kay Japet. Buti na lang na-recover neto ni Dautit. Chu. Over to Lassiter. Back to Chu. Puts it on the floor. Chris in the lane. Di umubra ang kanyang teardrop that time around. Matakbo na naman ang Chinese Taipei. Elbow jumper.
10 beats, rebound ni Douthit. Magandang challenge ni Japet Aguilar. Marcus Douthit once again playing extended minutes. Wala pang breather na nakikita, kaya itong Chinese Taipei, every time may possession, talagang pinupush nila yung basketball. Douthit to Japet underneath, and Aguilar, instant offense. Yan ang dahilan kung bakit mataas ang ating clip from the field kaninang first quarter. We made a conscious effort na dalhin yung ating offense sa loob. Ayun na 12 puntos na sa loob para sa Pilipinas. Ang problema, tumatama na nga yung outside shooting netong Taipei. 6-0 run for Taipei, countered by a 4-0 blast na sinugot ng isang 3-point basket. Tatlo pa rin ang abante ng Pilipinas. First 3 points para kay Cheng Ju Lu. Lasit armetangan ng bola. Tigoro Douthit once again. Si Kuya hindi nakakuha. Douthit pa rin. Dalawang pump fake and puts it off the glass for 2. Nearly 50% of Douthit's production ang production ng Pilipinas dito. Chien, pasa niya nawala papunta kay Douglas. As Baroka is fouled. Nakita mo yung effort na binibigay ni Marcus Douthit dito para sa koponan ng Smart Gilas. One of the best players dito sa Jones Cup, and definitely we made the right choice in putting our bet dito kay Marcus Douthit na maging naturalized player para sa ating Gilas unit. Asitaw Lava Ayan, pinahinga na si Douthit. making his way to the floor, and Araw-araw ka maglalaro. Although pinahinga itong si Marcus Douthit at si JV Casio in that game against Malaysia. But si JV, after that gigantic effort against Korea, nasaktan nga siya, and this will be the third straight game na hindi siya maglalaro for Philippines. sa kabilang dulo nakapulot ng foul on the strong drive. Imagine mo yan, no? Kagabi, pukpukan kontra Iran. Tulog ka lang sandali, o baka hindi ka na makatulog eh. Dahil sa pagod at pag-iisip, ito na naman, lalabang ka na naman. And I think this is the biggest challenge para dito sa ating mga athletes. Of course, itong mga manlalarong ito for Smart Gilas, karamihan dyan nasanay na. But for professional players such as Don Ontiveros and Asitaw Lava na naglalaro sa PBA, mahirap yan. Mahirap talaga yung challenge na yan to bring your A game day in, day out for about a week or even more. Cheng Ju Lu standing at 6'4", knocks down the second of those free throws. Babasa apat ang abante ng Gilas Pilipinas, 28-24. Yung high catch niya na magenta. At nasisilip ka pa rin. Of course, bilang sports fan ako talaga, tinitignan ko talaga hindi lang naman yung magagaling kung anong klaseng laro, pati yung outfit sinisilip ko yan bilang sports fan. At kanina nasipat din natin ng isa sa mga officials ng Power 8, member ng Board of Governors, si JV Bailon, nanonood din. At nakita rin natin dito ang kanilang team manager na si Gerald Francisco, perhaps looking ahead sa parating na PBA draft na mangyayari sa August 28. Mapapanood din yung PBA draft dito lang sa Active on IBC. Para sa nalalapit na pagbukas ng 37th season ng inyong PBA. 29-24, balik sa limang abante ng Smart Gilas Pilipinas. Inside incursion, Mintis, habulan ng bola, lumabas sa sideline in favor of Gilas. Si Asitaw Lava talaga ang chief reliever dito ni Marcus Douthit. If he can be more consistent dun sa kanyang mga tikada, lalong-lalo na pagdating dun sa malalapit, I'm sure mas hahaba yung pahinga ni Marcus Douthit, because defensively wala namang problema talaga sa Asi. Lassiter flips it up and in against the defense of Chen. At yan ang ticket natin in still protecting a 7-point lead, attacking the basket and going for high percentage shots. So with just over 5 minutes remaining sa ating first half, it is Smart Gilas Pilipinas leading Chinese Taipei 31-24. Back with us here on Active on IBC. Lamang po ng 7 ang ating Smart Gilas Pilipinas sa ating battle for third kontra sa Chinese Taipei. Kaya naman nakasalampak muna sa kanilang mga upuan yung Chinese Taipei faithful. At umaasa rin sila na makakabalik sila. Last year, itong koponan ng Smart Gilas, 3-3 win-loss record. At tayo nagtapos sa pang-apat na pwesto. Ang Chinese Taipei naman,
Hindi po Planet of the Apes yan, ha? Oo, 2 and 4, nagtapos sa pang-5 pwesto. Ala ko, mga bisita mo, Coach Ronnie. Saan mo na-imbita to? Saan nanggaling tong dalawang to? Pero masasaya talaga ang mga nanonood dito. At mas masaya tayo kung makalusot ngayon ang ating Smart Gilas dahil hindi lang mapapasaya ang mga nandito sa ating bakuran ngayon, kundi ang ating mga kababayan dito sa Chinese Taipei. Tayo sasaya yung dalawang unggoy para mong inagawan ng saging yun pagka hindi sila nakabalik dito. Tanggalin nila na lang nila yung maskara nila pagkatapos. Tapos 31. makipag-exchange gift na lang sila dyan. Yan. Uniforms, sapatos, dito sa mga athletes. Kasi yan ang kadalasan ginagawa after the tournament. 31-26. Smart Gilas Pilipinas up by 5. Gusto sana ni Christian gawing 8. Pero hindi tumama yung 3-point attempt niya. Chen to the left side. They go to the corner. Ayan na naman yung napakagandang sapatos, ano? Mintis ka lang. Airball yung kanyang 3-point attempt. Here comes Mark Baroka. Baroka going coast to coast for the jumper. Once again, making the most out of the playing time na nakukuha niya. Ang kadalasan, J.D. Casio gets majority of the minutes. At itong si Baroka has played extremely well in the last 3 games para dito sa ating koponan. Baroka shooting 2 of 4-3 from the field so far. Kagabi lamang 10.7 rebounds. para Ibang kay klase. Baroka. At siya yung bumuhay sa Gilas Yes. nung first quarter, ano? Totoo yan. Nung walang tumatama, Baroka lang ang nagdala doon. Maski nung laban natin sa Japan, maganda rin ang nilaro ni Baroka. Lalong-lalo na para magbigay ng spark sa ating koponan at magtimon sa opensa para sa Pilipinas. Big takeaway by the Chinese Taipei players. Pero ang bilis din ng depensa makarecover ng Gilas Pilipinas. Chung Xianchang. They go to the left side. Thinking 3. Iiwan sana yung pasa pero Asi Taulapa wise to the move. And Gilas will try and push it the other way. Lassiter pull-up jumper. Bitin yung naging resulta. Dahil nakababa na sa transition yung white shirts, wala na tayong advantage sa numbers. At without Marcus Doughted, wala tayong second chance possession. Gustong poste yan. Itong si Mark Andy Baroka. Asi Taulapa with back-to-back steals here. And a duty foul given up by the white shirts. At yan yung sinasabi natin na magandang kakayahan ni Asi Taulava na dumepensa doon sa loob. Kaya niyang punuan yung ganong aspeto ng laro ni Marcus Doughted. Ang kailangan niyang dagdagan is yung contribution niya sa offense, especially pag natanggap niya yung bola sa loob. At ganyan ang physicality na haharapin natin dito sa huling laro sa Jones Cup at pagdating sa Wuhan, China sa FIBA Asia Championships. Si Taulava, he may be 38 years old. Malamang hindi na siya simbilis nung una natin siyang nakilala. Pero yung utak sa laro, yung basa ng ginagawa ng kalaban niya nang hindi mo matatawaran. At idagdag mo na rin dyan ng experience that itong si Asi Taulava ay meron ng naipon. He has served the national team for almost a decade. And Ontiveros na pangiti. Oo, dahil itong si Asi Taulava has always played to the crowd, so to speak. At naalala ko, the first few days, nakapusod pa yung buhok ni Asi. There goes 1 of 2 sa kanyang 2 free throws. Pero Marshall Lassiter kept this possession alive para sa Gilas Pilipinas. Abante tayo na 5, 34-29. Wala na pong 3 minuto natitira sa first half. Lassiter misses on the 3. Siya pa rin ang tumapik ng bola. Pero mapupunta na sa Chinese Taipei ang possession. Sa 1 of 8 rate na tayo from the 3. Kanina nakita natin, Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang may bahay na si Mayor Lani Cayetano umaasa na tayo'y makalusot dito sa Chinese Taipei na meron namang isang technical consultant na dating NBA coach. Yung puti ang buhok doon, si Coach Bob Hill yun. Jump hook is good para dito sa Chinese Taipei. And they are within 3 points. So natambakan man ang hanggang 12 puntos, nakabalik na sila dito. Kumakatok-katok na sa pinto ng mga Pilipino. 34-31 na puwersa tuloy si Coach Toroman na tumawag ng timeout. Yung slow-mo highlight na yan, hatid sa inyo ng Motolite pang matagalan. Babalik agad ang inyong Jones Cut dito lang sa Active on IBC. Sa big rally sa parte ng Chinese Taipei at nabuhayan na nga yung crowd nila dito. We are back at the Xinchuang Stadium sa New Taipei City. Battle for third po to Pilipinas kontra Taipei. 3 na lang ang abante ng Gilas. Douthit back on the floor. And immediately we go down deep dito kay Marcus Douthit.
yun ang nagiging problema ng Smart Gilas. Pag nawawala si Douthit at hindi tayo tumatama from the outside, nalilimitahan ang ating scoring options. So Coach Raiko Toroman, mabilis na ibinilig itong si Marcus Douthit na siya na namang namumuno pagdating sa scoring at sa rebounding. Subalit, kailangan din siyang ipahinga. Marcus Douthit has fired so many points for Team Philippines as 14 out of the 35 points. Once again, over 50% from the field. Pero yun nga, yung mga minutong kailangan siyang ipahinga. Kailangan, we have to hold forth at hindi lumaylay o bumaba yung level ng ating laro. The split na yun has given us a 4-point lead. Taipei on the attack. Si Hong ang tumanggap ng bola. They go strong to the basket. Yung pag-collapse ng depensa na puwersang ma-traveling itong si Hong Ching-san. At yan yung mga sinasabi nating example ng magandang individual cover. Siya ay tumikada ng 22 puntos kagabi. And they made a late entry in the first quarter but so far contained by the defense of Smart Gilas. Turnaround jumper. Douthit. Kanya rin yung follow with a two-handed jam. A free throw and a putback. And suddenly, the 4-point advantage, naiangat na. 3-point advantage, naiangat na naman ni Marcus Douthit sa 6 na puntos na abante. So sa pagbabalik ni Marcus Douthit, balik na rin ang scoring ng Gilas Pilipinas. Yan nga, 16 points in the game para kay Douthit. And likewise, the intimidating presence. Yun, of course, Asim mahusay naman dumepensa. Pero yung haba ng kamay and that block shocking ability, shot ability nitong si Marcus Douthit, nakadagdag sa kanyang presence sa loob. So yun, pwede mo bang tawaging unforced error yun? Na-intimidate niya eh. Pwedeng napuwersa na rin kahit wala masyadong ginawa. Tumayo lang dun. Jumper doesn't work. Chapit Aguilar keeps it alive. Nakita pa si Baroka. Ganda nung hesitation move ni Mark Andy for the two. And once again, maliwanag na pag nadadala natin yung ating offense doon sa loob, good things happen para sa atin. 39 points in the half for Team Philippines. Kagabi, 59 points in 40 minutes. At uulit-ulitin natin to every time we score in the 70s or below the 70-point level, hindi tayo nananalo. Subalit, kung naiaangat natin, over 85 ang ating talahan sa offense. Nananalo tayo ng twin digits laban sa ating mga katunggali. Looking good now. 39 points with just under a minute remaining sa ating first half. Creighton Douglas has it taken away by Aguilar. I thought Baroka was poached after that takeaway. At yung buong bench ng Gilas Pilipinas exploding in disbelief dun sa tawag na yun. Tingnan natin kung babaguhin yung tawag. That's why our officials work as a group. At mukhang the non-call will stick dahil na-inbound na. 3 seconds remaining on their shot clock. Ayun, ninakaw ni Douthit ang bola. 40 seconds remaining sa first half. Baroka for 3. Doesn't work. Douthit clears everybody out for the follow. 5 points out of the 7 sa kanyang pagbabalik ang ibinuhos ni Marcus Douthit. Of course, dinagdagan ng 2 puntos ni Baroka. Ito na, 10 na ang kalamangan ng Pilipinas. Balik na nga sa double digits ang abante ng Gilas. May mga 4 na segundong diferensya ang ating quarter clock at shot clock. Taipei on the attack. 3-pointer on the way para kay Lee. That one is good. 6.5 seconds remaining or 10.2 seconds remaining sa ating first half. Both teams are really not shooting that well from the outside, especially from the 3. But Chinese Taipei, of course, having more conversions compared dito sa ating Gilas unit. At gagamitin muna ni Coach Raiko Toroman ang kanyang huling timeout sa first half. Di mo naman mababaon yan sa second half. So with 10.2 seconds remaining, gusto ni Coach Raiko an even stronger finish here at mabawi yung big basket na yon na itong Chinese Taipei. Silipin natin kung pupuntahan na naman ni Coach Raiko itong si Marcus Douthit para sa final possession natin dito sa first half. So it is Smart Gilas Pilipinas by 7 points. As we take a look at some of the highlights so far here in the first half. Hatid sa inyo ng Motolite pangmatagalan. Both squads finding their offense already. Lalo na itong Chinese Taipei, they started off really slow. 11-2 lamang ng Pilipinas, just like last night na nangyari sa kanila sa Korea. At nagtapos tayo sa 22-16 na talaan in favor of Team Pilipinas. Nakabalik itong Chinese Taipei only down by 3-34-31 bago tayo bumuhos ng 7 sunod-sunod na puntos para umabante ng 10 before nakasagot itong Chinese Taipei.
nung sa kanilang previous conversion. Xia Hyun Chen. Siya, yung mga tira nga niya ang tumatama dito para sa Chinese Taipei. They will have to play honest defense in this final 10 seconds. Baroka may tangan ng bola. Let's see where Gilas goes. 5 seconds to shoot. Baroka looking for Douthit. Tatlo nakapaligid. No problem para kay Kuya. 1 second to shoot. Yung Hail Mary hindi papasok. Well drawn up last play and a better assist coming from Baroka. Sabi nga natin kahapon, 4 lamang na assists in a total of 40 minutes. But ngayon, we see Team Pilipinas making a conscious effort. They-share yung bola and look for Marcus Douthit doon sa loob. So balik sa siya mga bante na Smart Gilas Pilipinas as we head into the dugouts. Ito po ang 33rd edition ng inyong William Jones Cup. Battle for third at looking good so far ang ating Smart Gilas Pilipinas as they lead the hosts in Chinese Taipei. The breakdown of the numbers ni Coach Ronnie Magsanok sa aming pagbabalik.